Magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid. Dito na naman po tayo, Jinjuana Patindol para sa ating channel. So, sinasabi ko po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid na tayo po ay mag-upload ng video regarding doon sa nuclear power plant. So, pasilip muna natin mga kaibigan, mga kapatid, ating ipapakita, ating tatangkilikin. So, bago po tayo magsisimula mga kaibigan, may iilan lang po tayong pag-uusapan or pagtatalakayan. So, kung inyo po nagustuhan ang aking pagpapakita ng mga video na to about sa mga Marcos, paki-like naman po, paki-thumbs up, paki-support, at paki-subscribe. At sa mga baguhan naman dyan, kung bago kayo sa aking channel, huwag nyo naman pong i-skip ang ating harang, mga kaibigan, mga kapatid. At saka, uulitin ko, may ilan akong katanungan or nag-iisang katanungan na aking gustong ipahatid or ipaabot sa inyo mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga mamamayang Pilipino. Gusto niyo bang buksan natin ang nuclear power plant or magamit ba na? Gusto niyo bang magamit natin or mapakinabangan natin ang nuclear power plant? Kung ang sagot niyo po ay yes, mag-comment po kayo dyan sa baba ng yes. Kung ang sagot nyo po ay oo, ay no, mag-comment lang din po kayo ng no para malalaman po natin kung ano ang gusto ng taong bayan. So, ating ipapaliwanag mga kaibigan, mga kapatid, regarding doon sa mga pros and cons or mga positive effect ng paggamit ng nuclear power plant at saka sa negative effect doon sa hindi paggamit dahil alam naman po natin na itong sinasabing nuclear power plant is hindi natuloy ang paggamit o hindi natuloy ang pag-operate gawa ng napigilan. So, ating i-discuss, ating tatalakayin, ating himay-himayin mga kaibigan, mga kapatid. So, kung inyong mapapansin mga kaibigan, sa pamumuno at panunungkulan ni Ferdinand Marcos, wala pong pag-aari. Halos lahat po ng mga kuryente, lahat na sa tubig, mga big project nung nasa government services, yun po ay halos libre. Mura, hindi po tayo pinagbabayad. Kung mayroon man tayong pinagbabayad, yun po ay masasabi nating tax, yun po ang masasabi natin sa maintaining fees. Ang sinasabi po natin sa maintaining fees, para mananatili po natin ang kaayusan, kagandahan at katiwasayan ng mga proyekto at saka pinapasahuran natin yung mga nagtatrabaho sa bawat ahensya. So, balikan na ulit natin ang sinasabi nating nuclear power plant. So, kung inyong nasubaybayan ng ating pagbablog, ang ating pag-upload regarding dito sa Big 4 project, about healthcare facilities, about naman dito sa nuclear power plant. So, itong nuclear power plant, talagang pinaghandaan, ginastusan, para pakinabangan ng taong bayan. Pero sa kasamaang palad, dahil nga naupo ang mga dilawan, headed by Corazon Aquino, hindi niya pinagpatuloy ang nasimulan ni Ferdinand Marcos dahil ang nasa isip niya, sinasabi niya na kapag ipagpatuloy natin ang nuclear power plant, maalala si Ferdinand Marcos ng taong bayan o ng masang Pilipino. So, hindi po siya nag-iisip ng pusong Pilipino. Hindi po siya nag-iisip ng makabayan. Nag-iisip po siya ng makasarili. Nag-iisip po siya ng personal na interes. Kahit sabihin natin kalaban ang mga Marcos against political. So, ito po yung katibayan mga kaibigan, mga kapatid na isipin nyo na ba, pinunduhan, ginastusan para magamit ng taong bayan. Para ang taong bayan makikinabang, hindi mahihirapan, makakatipid, or makagamit ng libre. Kung hindi man siya libre, at least mura lang talaga ang kailangan nating bayaran.
So dito pa lang sa proyekto na to, napakalaking bagay o napakalaking tulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Parang sabihin natin na tangkilikin natin ang sariling atin. Dahil nga ito'y gawang Pinoy, ito'y likas na para sa Pinoy. Kung ating mapapansin sa ating karatig bansa, laging sinasabi sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, tayo lagi ang nangunguna, kung hindi man nangunguna is pumapangalawa. So anong nangyari sa atin ngayon? Hindi na tayo makaahon sa kahirapan gawa ng mga Marcoses ay gawa ng mga Aquino na naluklok sa gobyerno. Wala na po silang ibang ginagawa kundi magpondo laban sa mga pagrarally, laban sa pag-aaklas, laban sa paninira ng ating bansang Pilipinas. Sila po ang nagpupondo sa mga CPP-NPA or mga NPA o yung mga New People's Army. Sila po ang nagsusulsol na huwag bumaba. Sila po ang nagsusulsol na ipagpatuloy ang pakikibaka. Sila po ang nagsusulsol o sila po ang nagpupondo o nagpipinan sa pangangailangan ng patuloy ang pag-aalsa o pag-aaklas para hindi po tayo makakabuklod at makakaisa. Balikan ulit natin ang sinasabi nating nuclear power plant. Kaya po ito hindi pinagpatuloy ng Pangulong Corazon Aquino dahil ayaw niya na ang taong bayan ang isa sa makikinabang. Ayaw niya ang mga mahihirap na magi-enjoy sa murang pagbabayad ng kuryente, pailaw, or patubig. Kasi sa ganitong pamamaraan sa paggamit ng nuclear power plant, maaring ma-avail natin, maaring ma-enjoy natin, maaring hindi tayo makapagbayad. Kung makapagbayad man, sabi ko nga, napakaliit na halaga lang. Kung hindi tayo nahihirapan. Kasi nga, kailangan unahin natin ang ating mga basic na mga pangangailangan tulad halimbawa ng pagkain, education, pampagamot, or pampa-ospital. So, yun po ang lagi nating inuuna. Edukasyon para sa mga kabataan, para sa susunod na henerasyon. Magkakaroon ng masasarap na pagkain sa hapag na kainan para magiging matagumpay sa kanilang pag-aaral, para hindi magiging malnutrition, at para makapagtapos ng magandang kurso. At kapag tayo po ay makapagtapos ng magandang kurso, ibig sabihin po tayo po ay makakaroon ng magandang trabaho. At kung tayo naman po ay makakaroon ng magandang trabaho, of course, makakaroon din po tayo ng mas malaki-laking sahod. Saan pa tayo mga kaibigan, mga kapatid, di ba? So yun po ang kagandahan ng sinasabi natin sanang nuclear power plant. Kung inyong nagugustuhan ng aking pag-share, sabi ko, kung gusto nyong bubuksan o gagamitin natin ang sinasabi nating nuclear power plant, mag-type lang po kayo ng yes. Kung hindi naman, mag-type lang din po kayo ng no. Nasa inyo po yun mga kaibigan. Pero para sa akin, mas magandang mapakinabangan ang nuclear power plant kasi nga sabi ko nga, ito'y ginagastusan, ito'y pinupunduhan ng Administrasyong Marcos para sa taong bayan, hindi sa personal na interest, hindi para lamang sa ibang bansa. Kung inyong masubaybayan ng aking mga pagdidiscuss regarding doon sa mga national property, anong ginagawa ng mga Aquino? Ito'y kanilang pinagbebenta. O ulitin ko, ito'y kanilang pinagbebenta. Tulad halimbawa ng mga dam, tulad halimbawa ng Meralco. So, ang dam at Meralco is particular lamang po sa NCR or Metro Manila. So, kung tayo kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting the country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi. At maalala daw ng taong bayan si Marcos habang nandiyan ng Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag natin idamay sa bayan ng Pilipino.
Kenyate, balang araw, makikita ninyo, 20 years from now, baksak na ang para po Pilipinas. tayo ay makaahon sa kahirapan sa pagbabayad ng kuryente. Hindi tayo mababaon. Anong sabi niya? Kapag hindi ito maipagpatuloy, bagsak ang Pilipinas after 20 years. Kung inyong napapansin ngayon mga kaibigan, lahat ng mga government properties ay nagiging private properties. Nagiging pag-aari ng mga ilang elitista, mga sinasabing oligarchs, mga sinasabing businessmen. Ang mga businessmen ang nakikinabang sa pag-aari sana ng bansang Pilipinas. Balik-balikan natin na tulad nitong sinasabing nuclear power plant. Hindi po niya pinapangalan sa kanyang sarili na Marcos Power Plant. Iniisip lagi niya ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Iniisip niya ang kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon na mabigyan ng magandang kinabukasan upang tayo ay makatikim man lang ng kaginhawaan sa buhay dahil po tayo ay sinasabing dugong bughaw. Mga maharlika. So ano nangyari sa atin ngayon? Mga maharlikang nasa putikan, nasadlak sa ilalim ng tulay, sa tabi ng ilog, sa tapunan ng basura, doon tayo nagtatayo ng mga bahay na ating tinitirhan. So, di ba mga kaibigan, mga kapatid? Sana po inyong nagustuhan talaga ang ating pag-share. Di ba? Sa panahon ng panunungkulan ng mga Aquino, ano ang kanilang ginagawa? Halos lahat ng mga government properties pinagbibinta. Lahat ng kayamanan ng mga Marcoses gustong angkinin, gustong bawiin. Meron din po akong na i-upload na video doon sa bahay ng mga Marcoses. Iisa lamang sa kanilang mga mansion, iisa lamang sa kanilang mga properties na sinisira. Anong sabi ni Madam Imelda Marcos doon? Sinong kapatas dito? Bakit ninyo sisirain ang bahay? Dahil gusto nilang makuha ang mga kayamanan o gintong nakatago. May tinatayo siyang PCGG. Layunin ang PCGG na makuha ang sinasabing ill-gotten wealth. Pero saan napupunta ang ill-gotten wealth? Kung nakukuha man nila. Kung maaring nakuha nila ang ill-gotten wealth, ito'y kanilang gagastusin para sa pagpupondo ng mga CPP, NPA at saka sa mga New People's Army at sa mga taong binabayaran nilang nagrarally sa tuwing hindi nila gusto ang kapakanan ng taong bayan at saka yung ayaw nila ang presidente na gumagawa ng diskarte para tayo magkakaisa, para tayo umulad at para tayo umangat kumpara sa ating mga karatig bansa. Gusto lang tayo manatiling alipin. Kumbaga, tayo mga Pilipino ay tayong mga dugong bughaw. Kung inyong napapansin nga ulit sa panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos, mayroon tayong mga pinapadalang mga OFWs, pero take note, ang mga OFWs na kanyang mga pinapadala, mga skilled workers. Anong ibig sabihin ng skilled workers? May mga titles. Tulad halimbawa ng doctors, engineers, architect. Kung nagpapadala man siya ng mga katulong, konti lang. At kung siya po'y nagpapadala ng mga katulong, ini-embrace ng mga ibang bansa dahil kung sila po ay makapagbigay serbisyo, sila po ay makapagbigay ng pangangailangan sa kanilang landlord, sa kanilang amo, 100% na nagugustuhan ang kanilang serbisyo. Dahil nga, tatak Pinoy, gawang Pinoy, sulit ang trabaho, sulit ang binabayad, walang iniisip na diskriminasyon, hindi pinipili ang pagsiservisyo. Yun ang sinasabing skilled workers. Mga matatalino at may kakayanan sa larangan ng iba't ibang skills. Di ba? Kung may pinapadala man na halimbawang factory workers or
sinasabi nating mason, sinasabi nating karpentero or manggagawa, sila naman ang medyo hindi naman ibig sabihin na minamaliit natin ang ganong sistema ng trabaho, pero kung ikukumpara talaga natin na ang kanyang pinapadala is mga may title bali. So ngayon, patuloy na nangingibang bansa ang kung pag-uusapan natin ang recent sa ating pangingibang bansa is regarding sa mga nurses, mga doctors dahil malaki ang offer. Kung nagsasahod ba lamang sa Pinas ng 30,000 or 50,000, sino bang nurses, sino bang doktor ang mangingibang bansa? Kita mo nga, nurse or doktor pagdating ng ibang bansa, sinasabing katulong, nagiging healthcare or anong tawag doon? Nagiging nanny, nagiging yung isang term doon na caregiver. So, di ba? Caregiver. Doktor pero nagiging caregiver. So, yun po ang pinakamalaking tanong, yun po ang pinakamalaking ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung inyo namang napapansin, sa nagdaang Aquino administration doon sa kanyang si Noynoy Aquino, wala siyang pakialam kung sino yung mga nabibitay, sino yung mga hindi niya pinaglaban ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Sana kung bibigyan tayo ng pagkakataon na makapag-upload tayo ng mga video clip naman na mga maling nagawa ni Noynoy Aquino. Lalong-lalo na nung narinig ko nung may pinapagawa siyang LRT, anong speech niya doon. Kapag hindi matatapos siya sa aking termino, magpasagasa ako. Pero di ba wala talagang nangyari? Puro salita lang. Meron pa doon akong napanood na signature na lang ang kailangan para maaprubahan yung sinasabing additional 1,000 para sa mga SSS pensioners. Anong ginawa? Hindi pinarmahan. Si Duterte, walang patumpik-tumpik, binigay agad ang 1,000 extra para sa mga SS pensioners. So ayan mga kaibigan, mga kapatid, ating pag-isipang mabuti, ating pagmumunihan, ating tangkilikin ang gawang Pinoy, tatak Pinoy. Sana po mga kaibigan, mga kapatid, inyong nagustuhan ng ating pag-share sa video ito. Uulitin ko, mag-type lang po lamang tayo ng yes to operate upang magamit natin ang sinasabing nuclear power plant para po tayo makapagtipid-tipid at magkaroon ng kaginhawaan sa buhay. Kung hindi po natin magugustuhan, mag-type lang po tayo ng no. Or thumbs up lang po or thumbs down. Maintindihan na po natin yun mga kaibigan, mga kapatid. Ang pumipigil po, may mga ilan po na pumipigil ko para hindi po magamit ang sinasabing nuclear plant dahil sinasabing ito'y nakakasama at nakakaroon ng masamang epekto sa kapaligiran. Ito'y black propaganda lamang po. Dahil ito po'y pinaghandaan, ito'y inaral, ito'y ginastusan. Kung ikukumpara po natin ang nuclear power plant sa Big Four, di ba ang Big Four ngayon, anong ibig sabihin ng Big Four? Yung Big Four healthcare facilities, di ba hanggang ngayon, patuloy pa rin namamayagpag, nagbibigay serbisyong publiko sa larangan ng paggamutan sa taong bayan ng milyong-milyong mamamayang Pilipino, walang pinipili. So, sila po ang kasabay na pinapagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero anong nangyari? Kita mo ang kagandahan ng itong nuclear power plant. Sadyang itinatayo sa mas mataas na bahagi, parang hindi po siya basta-basta matinag ng pagkakataon kung mayroon mang tsunami. So anong mga pinag-iisip? Imbis na positive ang iisipin, sadyang negative dahil may mga ibang bansang sumablay, may mga ibang bansang sumabog ang kanilang mga nuclear power plant. So ito hanggang ngayon nandyan pa. So sana mailuklok natin si BBM para kanyang maipagpatuloy ang sinasabing nuclear power plant. At kung hindi man niya balak ipagpatuloy ang sinasabing nuclear power plant, kung isa po siya sa kadahilanang maibalik ang sinasabing
or may isa katuparan ang last will and testament ng kanyang yumaong ama, doon sa sinasabing humanitarian, doon sa sinasabing ang interest ng kanyang pinapahiram ng ginto sa iba't ibang mundo, ang makikinabang is ang mamamayang Pilipino, is ang taong bayan. Hanggang sa muli po mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood at pagsusubaybay ng ating channel, Jean Joanna Patindon. Stay safe, God bless, and thank you for watching. Saan panig man kayo ng mundo, maraming salamat sa iyong walang tiwalang subaybay ng ating channel, sa inyong pakikisunod, sa inyong pagsuporta, pag-like at pag-thumbs up. Hanggang sa muli po, aabangan niyo po ako dahil nga marami pa po tayong i-upload na mga video, yung may mga kabuluhan pagdating sa ating kasaysayan ng bansang Pilipinas, kagandahan ng bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga mamamayang Pilipino. Paalam, hanggang sa muli po mga kaibigan, mga kapatid. Uulitin ko, Jean Joanna Patindon. Thank you for watching. God bless and stay safe. Bye-bye.